my beloved Boss Mike Cervera. Drama pa more. Ninyo isinaalang. Nakita nyo to, mga kababayan. Naku, Diyos ko po. Kayo pag-ingatan nyo po itong ano na to, itong tao na to. Ito, tuloy. Pasok. Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong. Ang matatanda po. Frail, fragile. Sa totoo lang. Totoo naman. Totoo naman ganun di ba? Pero wala hong matanda, wala hong mahina, wala hong may sakit. Pagdating po sa pananagutan at pagkakasala. Pagkaisipin ho nating maigi, mga kababayan. Wala hong pipiliin na anumang sitwasyon ninyo sa buhay, na edad ninyo, kahit gaano pa kayo katanda, kahit 200 pa kayo ang edad ninyo, kahit naabutan nyo pa yung mga Kastila at naging makapili kayo noon, at kung mayroon kayong pananagutan sa ngalan ng batas, wala. Hindi po pwede na. Isasaalang-alang mo dahil matanda na. Tanong ko lang, sinaalang-alang nyo ba yung mga bata, matanda, mga magulang na pinagpapatay nila, sinaalang-alang ba nila? So, ang pagsaalang-alang ba, ang pagkukonsidera ba, ay para lang sa kanila? Diba, Leonora Brown? Para lang ba sa kanila yon? Tina Reyes? Hindi mga kababayan. Lahat po ay para sa ating lahat. Pantay-pantay yan. Ang batas ay para sa ating lahat. Kaya nga ginawa yan para sa atin, para tayo ay may susundan para magkapantay-pantay sa pagtingin ng gobyerno at ng batas. Noong panahon ni Digong, nangyari ba yon? Hindi ho, mga kababayan. Hindi ho. Tuloy. Harmless na po si Tatay Digong. Harmless. For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin, ginagalang at inaalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Totoo yan. Kultura yan. Pero kultura din natin na irespeto yung karapatang pantao. Yung sinasabi nito na matanda na, kinukuha pa yung yung damdamin ng mga tao, dapat maawa kay Digong Gong, tama na. Ako'y nagtataka bakit nakakapasok ka pa sa survey. Pero sa totoo lang, sa totoo lang, dapat hindi na sa bagay, si Bato, wala na. Nakakapasok pa nga yung dilawan Etong drama niya, mukhang epektibo sa mga tanga. Pero hindi naman lahat hindi naman lahat ng ng mga tao ay naniniwala rito. Marami ring galit sige tuloy, ano yung pinagpapaawa mo? For humanitarian consideration, kahit sinong lolo at lola natin. Humanitarian consideration. Pinagkait nyo yan sa maraming Pilipino. Tapos, ano ang karapatan nyo ngayon para hingin to? Tama po ba, mga kababayan? Yung humanitarian consideration, mga kababayan, ay applicable sa mga marunong lang din nun. Kaso, yung bang humanitarian consideration ay binigay nyo ba noon sa mga panagpapatay ninyo? Hindi ba't napakarami nyong pinagkaitan? Napakarami nyong pinagkaitan noon. Nabuhay, bata, matanda, may ipin o wala. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Kaya lagi kong ginagamit sa kanila yan. Anong karapatan nyo na hingin yung pinagkait nyo noon? Tuloy. Ginagalang at inaalagaan natin. Depende sa tao yon. Kung tulad lang ni Digong, lalong-lalo na, mamamatay tao, hindi naniniwala sa Diyos, may konsiderasyon ba tayo dapat sa ganon? May konsiderasyon kami sa mga taong lumalaban ng parehas, sa mga lolo't lola na lumaban ng parehas. Hindi tulad ni Digong, mga kababayan, nagpayaman sa pamamagitan ng pagnanakaw, ng kaban ng bayan. Tandaan niyo, mga kababayan, itong mga ito, nuknukan ng sinungaling. Sa kasinungalingan, naku,
Hahakutin ng mga to. Parang sila Libayan, hinakot yung ka-fake newsan. Diba? Hinakot ninyo eh. Oh, ito rin. Oo, yung award ng mga kababayan. Kasamaan, kanila na yan. Kanila lahat yan. Tuloy. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa. Oh, buti alam niyo yung kultura ngayon, Kasi hindi kamukha ni Jack Ma. Sabi ni Jen Angeles, nakita mo na ba sa personal yan si Bongo? Sabi ko, oo, kamukha ni Jack Ma. Tuloy. Oo. Ngayon, sa ibang bansa, mag-isa siya, napaka-stricto pa doon. Sino pong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Kita mo, edi puntahan mo. Diba? Puntahan mo doon. Sabihin mo, magpakulong ka na rin. Dahil para naman may mag-aalaga kay Digong. Ganun lang naman o kasimple. Kung kayo ay nag-aalala kay Digong, bakit hindi nyo puntahan? Total naman, kasama naman kayo sa kaso. O edi, magpakulong kayo. Sabihin sa ICC, umaamin na kayo. Umaamin na ako sa kasalanan. Opo, para naman makasama ko na si Tatay Digong ko, para may mag-alaga sa kanya. Pwede ba magkasama na kami sa kulungan? Simple lang. Yung problema ni Bongo, napakasimple. Huwag mo na kaming idamay dyan. Diba? Dinadamay pa tayo eh. Huwag kang mag-alala, Bongo. Oo, yung problema nyo, pagsubok lang ni Lucifer yan sa inyo. Huwag mo na kaming idamay. Kasi, hindi kami naniniwala doon kay Lucifer eh. Doon kami kay bro. Diba mga kababayan? Ewan ko lang, si Leonora Brown. Kasi, ito yung pinaniniwalaan nila eh. Sa akin, ako ang totoong iglesia. Alak ka, Leonora Brown! Ito pala, ang totoong iglesia. Ito, paano? Kung siya yung totoong iglesia, ito yung Diyos ni Digunyo. Ito ba ang Diyos ng mga DDS, si Kibuloy? Oo! Todo tanggol nila rito eh. Yung Diyos nyo, di kaya yung idol ko na si Marcoleta, ito na rin ang ginodiyos niya. Hindi kaya, idol, wag naman sana, wag naman sana, eto Diyosin mo. Tingnan nyo, di kaya si Manang Aimee, mga kababayan eh. Ito na rin ang ginodiyos niya. Manang Aimee, magtapat ka. Ito na rin ba Diyos nyo? Diyos mo? Tingnan nyo, mga kababayan. Makinig kayo sa akin. Ako ang totoong iglesia. Paano yung mga kapatid ko? Ay, mga kapatid, mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin, dito ba kayo sumasamba? Siya daw may-ari ng iglesia. Nasa kanya daw. Tuloy. Ni Jesus Christ. Tingnan yung mga kababayan. Yung mga nambaba sa kanya. Nakatira siya sa loob ko. Nakatira siya sa loob ko. So kayo ba'y nakatira na daw sa loob ni Kibuloy? Kasi si Jesus Christ daw nakatira na daw, Baby Nunez si Jesus Christ daw nakatira na daw sa loob ni Kibuloy. Ako? Kayo ba? Leonora Brown? Payag ba kayo? Na nakapaloob kayo kay Kibuloy. So, ibig ba sabihin yung ginodiyos nyo nakakulong ngayon? Ay, nako. Tuloy. Nakatira siya sa loob ko. Diyan sa building niya. Hindi siya titira sa building. Hindi siya titira sa organisasyon. Kilala kong kaliskis mo, oy. Grabe mga kababayan, hindi daw nakatira sa building. Sabi rito yan Wala diyan sa building niyo. Hindi siya wala daw sa building nyo, Leonora Brown. Sabi ni Kibuloy ito na idol ko rin na Marcoleta. Pero yung idol niya, hindi ko idol Basta si Marcoleta lang idol ko titira sa building. Kita mo Naku, Diyos ko po Hindi siya titira sa organisasyon. Kilala kong kaliskis mo, oy. Mark Maleco, thank you naman. Ito na. Putik na yan, ibang klase talaga tama ni Kibuloy,
Ibang klase. Oo, biruin mo, pati yung pananampalataya ng iglesia, pinapakialaman eh. Hindi na lang ito manahimik sa kanyang EOGC. Dito ba? Mas tandaan yung mga kababayan. Tayong mga Pilipino, irespeto, matuto tayo sa paniniwala ng kung sino-sino. Pero ito si Kibuloy, wala to respeto. Lang yan. Ang klase. Salome Ramirez, thank you naman. Oh, yan ba? Yan ba yung sinasabi nyo? Oh, oh, kita nyo, ito yung Diyos ni Manang Aimee na siguro. Manang Aimee, ito ba yung Diyos nyo? Ito, pakita natin yung mukha. Boss Mike, yan! Ewan ko lang kila Libayan. Libayan? Naniniwala ka ba rito? Siguro, no? Oh, 10 na mga amuyong nyo, baka naniniwala na dito. Dahil nasa panig na nila kayo eh. Tandaan nyo mga kababayan. Ha? Kapag pumanig kayo sa grupo ng mga to, ni Duterte at ni Kibuloy, abay parang naniwala na rin kayo. Saan? Sa kanyang mga sinasabi na siya daw ang daan. Ang Kristo'y nasa loob na ng katawan. Alam yan. Bang klase. Matindi, mga kababayan. Oo, matindi tong matindi tong mga idol nyo. Ha? Ibang klase, no? Oh, eto na. Oh, dahil nga dito, mga kababayan, sa mga banat neto nga nila, ito, tignan nyo, ha? Oh. Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Oh, paano na lang daw kung nag-aalala siya talaga? Oh, gusto niyang iparamdam sa mga tanga, no, na paano daw kung may mangyari kay Digong at siya'y sobrang nag-aalala? Our beloved Boss Mike!